Okay mga kapatid, grabe itong balitang ito. Akala ko makakaligtas na si BBM pero hindi pala, no? PBBM sinalubong ng kilos protesta sa Canada. Ibig sabihin, bumachi man siya o umexit man siya sa Pilipinas, hindi pa rin siya nakaligtas sa Canada. Dahil ultimo daw yung mga kapwa Pilipino natin doon at iba pang mga ibang lahi, ano? May mga placard sila na mukhang nagre-reklamo na sila kay BBM. Okay, tingnan na natin, pakinggan na natin to galing sa Net25. Pangulong Bongbong Marcos nalubong ng kilos protesta sa kanyang pagbisita sa Canada. Hindi lang mga Pilipino kundi maging mga dayuhan din ay kasama sa kilos protesta. Ibabalita po yan ni Hearted Molina. Hearted? Ayos. Sinalubong ng kilos protesta si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa Canada. Makikita sa video ang mga demonstrador na may dalang mga placard na may mga katagang Marcos Layas. Tangina, mahiya ka na pag ganun, di ba? Negative 15. Tapos halos sunod-sunod yung mga nangyayaring rally sa panahon ni PBBM. Malakihang mga rally. Tapos mga bendalo na ginagawa nila at pangungurakot. Tapos nakikita ng taong bayan. Negative 15 eh. Di ba? Oh. Tapos butya, bibisita ka pa sa ibang bansa, tutuloy na pala mo. Nakakaya na ano. Di ba, sinabihan na siya ng ate niya, sabi addict daw siya. Hindi pa rin siya nahiya nun. Hindi na ang kapal na ng mukha. Pag ganyan, bumaba ka na. Kasi wala ka ng kwentang nilalang. Si Auntie Claire na lang ang nagtatanggol sa'yo. And the other's family. Bilang pagpapahayag ng kanilang pagtutol sa administrasyon. Hindi lamang sa Canada nagkaroon ng mga kilos protesta. Sa iba't ibang bahagi rin ng Pilipinas, nagsagawa ng mga pagtitipon ang ilang mga grupo na nanawagan laban sa administrasyon. Yung ina, nakakaya talaga. Nakakaya na talaga. Makikita sa kanilang mga placard ang mga mensaheng Save the Philippines, BBM palayasin at bawiin ang mandato kay BBM. Kapansin-pansin na hindi lamang mga Pilipino ang nakikisa sa protesta sa Canada. Maging ilang dayuhan na nakilahok sa demonstrasyon ay nagbitbit din ng mga placard. Ha? Ganon karumi ang presidente ng Pilipinas? Tangina naman. Ultimo, ibang sabagay yung Japan nga, di ba? Nananawagan din sila. Tangina, nakakaya to. Tapos dadalaw ka sa Canada. Kadiri At talaga. nagpahayag ng panawagang paalisin si Pangulong Marcos habang isinasagawa ang kanyang pagbisita sa naturang bansa. O anong gagawin niya dyan? Wala, no? Dapat dyan bumaba na. Alam mo yung mga kumakampi lang dyan kasi mayroon silang may magagatasan sila sa Pangulo. Kaya ganun na lamang po yung kanilang pagkampi sa Pangulo. Kasi wala na talaga to eh. Napakahinang presidente na yan eh. Puta, kakampi ka pa? Naghihirap ka na, kakampi ka pa? Kadiri na lang talaga. Tangina, itong mga dilawan na to, gago rin sila eh, no? Dati ayaw nila dito pero kumampi sila. Nung nalaman nilang kurap, kumampi na. Samantala, sa social media, naging kapansin-pansin din ang maraming mga posts na nagpapakita umano ng suporta kay Marcos Jr. Subalit imbes na positibong reaksyon, mas marami ang haha-react. Mas marami ang ha-ha-ha. Kaya para maraming parang likes din kasi yun, maraming nag-ha-ha sa Facebook. Sa mga naturang post na nagpapakita na tila katawa-tawa ang mga ginagawa ng presidente. Aray, go. Hearted Molina para sa 100% balita. Pag ganyan, sir, baba na. Huwag mo nang hintayin na na lalo pang magprotesta. Hanggang kadulo-duluhan ng kasamaan, ayaw mo pa rin bumaba. Sinabi na ng ate mo, addict ka daw. Pinahiya ka na sa worldwide. Kung pwede na lang sabihin pa sa mga buong kalawakan eh. Nakakaya lalo sa mga ibang planeta. May addict na presidente, sabi nung ate. Tapos negative 15, tapos nagrarally kahit sa Canada. Kutya, mahiya ka na.
Ngayon talaga kung totoo ang sinasabi ni Madam Amy, putya, wala na sa katinuang mag-isip kapag kaaya mo pa rin bumaba. Wala ka na sa katinuan. Hindi mo na kayang hawakan ng Pilipinas, bumaba ka na lang. Di ba? Iyak talaga. X-Crew News. Convict talaga? Convict Saranaw? Talaga ba? Father Bong Sarabia, isa sa mga complainant sa impeachment laban kay BP Sara Duterte. At kanya ding pinangunahan ang misa para sa House Prosecution Panel bago magsimula ang impeachment ngayong July 6, no? Kasi July 6 na yung impeachment. Pero grabe naman napakatatag nyo sir Ang masasabi ko lang dito, no, hindi kasi ho normal. Para sa akin palagay lang, hindi ho kasi normal na pari ka tapos ang dami ng korupsyon na nangyayari dito sa Pilipinas, tapos ikaw, Marcos ka pa rin. Sinasabi nyo bang gusto nyo pa rin sa Marcos? Parang gano'n. Hindi ko na ho kasi maintindihan pagka mga ganitong mga pinagagagawa nila. Parang Marcos ka pa rin? Sabi ng gano'n, good luck pero kailanman hindi manaig ang kasamaan sa kabutihan. Ang ebidensya nyo, niloloko lang ninyo ang sarili nyo. Sabi ng ganun. Huwag kang makialam sa politika, Father. Father Damaso, sabi ng ganun. Hindi naman totoo ang bintang ng mga demonyo. Kasabot ka ba, Father? Ewan ko sa kanila, no? Antayin nyo, sabi ng ganun, ang balik ng karma sa inyo. Oy, oo naman, no? Parang para talagang hindi ka nais-nais na hindi mo alam na may korupsyon. Parang nakakaduda naman na BP Sara pa rin ang gusto nyong pabagsakin. Para naman hong nakakaloko pagka ganyan. Hindi na ho talaga makatarungan yung mga pinagsasabi ninyo. Okay? Po sa isang senador, ito po ba yung related sa flood control? Baka hindi. Yan yung conflict of interest na. Yung kaya more of plunder due to, alam nyo na yun. Walang yung ombudsman to. Di ko alam kung bakit naging ombudsman to. Due to alam nyo na yun. Walang ihalatang halata to. Ang sabihin mo, tinik sa lalamunan nyo si Senator Marcoleta kaya kakasuhan nyo para i-bend nyo na naman yung law. Ayun, ang totoo nun. Magtutuloy-tuloy na ang mga kasong ito. Kung baga, umirit na sa tag-init. Di ba sinabi ko sa inyo na umirit at Umirit. sa tag-init. Ang ngayon, uulan ng kaso. Uulan ng kaso. Ganon. So, Kakainis ibig sabihin yung patience namin pinupuno mo. Kung sino pa yung lumalaban sa korupsyon, yun yung kakasuhan mo. Hoy, Kaya- Boying, hindi mo kami masisindak sa paandar mo. Ano sabi mo? Uulan ng kaso? Pues, abangan mo sa EDSA, uulan ng tao. Oh. Biruin mo kung sino lumalaban sa korupsyon, ikukulong nila. Kakasuhan nila, iipitin nila. Gagawa ng kaso para mapatahimik nila. Ewan ko lang kung kaya mong patahimikin yung nasa EDSA. Dami yan. Di nyo napansin lahat ng kumakalaban sa flood control corruption, yun yung tinatarget nila? Gumawa sila ng ICI, may nangyari ba? Wala. Wala. Tapos sinabayan ng Blue Ribbon ni Lacson, may nangyari ba? Mas lalong wala. Tapos pinalitan ng Blue Ribbon ni Erwin, may nangyari ba? Putik, nagchismisan lang sila. Di ba, yun na lang ang isipin natin eh. Mga kababayan, alam ko yung mga iba busy. Itong ginagawa po ng Iglesia ni Cristo, kahit po magkakaiba tayo ng ating mga paniniwala, sila po ang ipinaglalaban nila dito. Yung karapatan ng bawat Pilipino doon po sa Bendalo. Ayaw nila na binabali yung batas ng ganun-ganun na lang. Nagkataon na kapatiran po nila si Marcoleta. Parang sayang kasi itong Pilipinas eh. Lagi ko nga sinasabi ito, may pagbabago pa sana. May chance pa tayong umasenso. Kasi nga nandyan ang mga Duterte at yung mga kaalyadong mga matitino. Huwag ho nating hayaan na mabalot po ng kahirapan o ng kurakot o ng pagnanakaw itong bansa natin. Kasi pagka nagtuloy-tuloy yan, baka sisihin kayo ng mga kaapu-apuhan ninyo, mura-murahin kayo. Sasabihin nila, gago kasi yung mga tito ko noon eh, yung mga lolo ko noon eh. Puro mga kakamping, mga walang kwenta, mga bayaran pa eh. Yung lolo ko dati, nagano yun eh. Nagbablog yun dati, bayaran yung BBM eh. Kaya ito na ang Pilipinas ngayon. Pero mo, bibili ka ng pandesal, 100 pesos na isa. Ganun na kamahal.
Tapos yung gasolina, siguro nasa 500, 1 litro. Gusto nyo ba maging gano'n ang Pilipinas? Kaya ngayon pa lang pinuputol na nga ho natin eh. Huwag tayong tatanga-tanga. Sa mga ibang sumusuporta ng mga kakamping, medyo anga-anga din eh. Palike po ng ating video ha, mga kapatid. Paano ko nasabing anga-anga? Dati ayaw nila kay kaya BBM. Pucha ngayon, Duterte na lang kalaban nila. King ina. Diba? O, tuloy tayo mga kapatid ha. Dire-diretso tayo. Tanong, kung lahat ng lumalaban sa korupsyon, ikukulong nyo, sino na lang ang lalaban? Oo Huwag nga, nyong no? sabihin, eto, mastermind yan. Lulukuhin pa tayo, may pa Mastermind. top 15 contractors pa, may nakulong na ba dyan? Kung meron man, isang diskaya lang. At kung totoo man yung mga palabas ni Bangag na yan, may update na ba kayo dyan sa mga sangkot? Wala. Di ba wala na? Kasi nga, binaon na yan sa limot. Alam nyo kung ano pa yung nakakatakot? Sabi nga marami daw makukulong eh, pero wala naman tayong nakita. Pucha, isipin nyo na lang. Nagtatag sila ng ICI ba yun? ICI, di ba? O ano nang nangyari? ICI, tama, ICI. Ano na hong nangyari doon? Wala na, nasayang lang din yung pondo doon, yung pera doon. Yung parating na 2027 ang nakakakilabot. 7.2 trillion national budget. Magpipiesta na naman yung mga kurakot. Ala ka, government proposed budget 7.2 trillion. Wala ba silang kabusugan dito? Alam mo yung napakayaman mo na, marami ka ng pera, bukod sa milyon, bilyon, trillion pa sa bagay, maghahati-hati naman sila. Pero putya, hindi ka na magugutuman yan. Sinabi ko nga, kahit ilang beses ka na magpaulit-ulit mabuhay, mabubuhay ka eh. Kung pagkain lang eh. Isang bahay na maganda, isang kotse na maganda, isang pamilya. Kahit siguro mga 100 times kang mabuhay, paulit-ulit, igwa 100. Pag namatay ka, mabubuhay ka ulit. Mula pagkabata, ang napagtanda. Kahit 100 isang buhay, tas mabubuhay ka ulit, hindi mo mauubos yung 7.2 trillion. No? Laki! Kaya kung hindi tayo mananawagan ng hustisya, hindi titigil yung mga yan. Tama. Mas matigas pa sa asfalto yung mga mukha ng mga yan. Kaya alam nyo, iniisip ko nga, pagka halimbawang nagkataon na makalusot na naman dito, kailan na naman yung susunod na rally? Mukhang matatagalan na naman. Baka nga wala na, baka magsawa na lang, bahala na lang, no? Ganyan na gobyerno eh. Etong mga iglesia ni Cristo lumalaban. Pag kinumpara mo ngayon 2026 national budget, mas mataas ng 407 billion pesos yan. Oh, Kaya abangan nyo yung 2027, uulan na naman ng nakawan yan. Kaya balak nilang ikulong si Senator Marcoleta para sa 2027 walang sagabal. wala nang mag-iingay, ano? Isipin nyo, taon-taon may mga ganyan kalalaking budget. Nararamdaman nyo ba? Wala, di ba? At yung lumalaban sa korupsyon, kakasuhan nila kasi nga sila yung kriminal. Si Senator Marcoleta, wag niyong itulad sa hudas na si Villanueva. Walang Oo. prinsipyo, takot, walang isang salita. Born again yun eh. Born again ang yun. Overacting, walang bayad, puro forma. Siya mismo sumira ng political career niya. Hindi po tayo masisisinda. Hindi po tayo matatakot. Nung dumating yung flood control, binabanggit nga ni Senator Alan, bago pa siya umalis sa Senado, bago maging DFA Secretary, puro speech na si Joel Villanueva. 2023, panay speech na ni Joel Villanueva sa flood control. Oo. Sino ba ang unang nag-expose ng flood control? O ikaw pala unang nag-expose ng flood control eh. Puta, nung sinamahan ka, iniwan mo na lahat. Eh, king ina. Ba't nabubuhay ka pa rin? Biruin mo, kay Jesus Christ tapat ka. Puta, ibang Jesus Christ pala yung tapat mo. Si Jesus Crispin Remulla pala. Sino ba ang unang nagsabi that there is 1.44 billion pesos a day? Brother Eddie, nananawagan ako sa'yo, no? Eddie Yung Villanueva. baby boy mo, ang galing umakting, pwedeng artista to. Kung buhay lang si Kuya Jones, pinasok sa Wednesday group to. Kala ko ba hindi ka papasindak, ha? Kala ko ba hindi ka matatakot, ha? Ang ina, kinasuhan, di ba?
Kung ikaw born again ka, alam mo yung kwento ni Jesus Christ na nagpakahirap po para tubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Tapos ikaw, sinabihan ka lang nakakasuhan ka, bumaliktad ka na. Wow! Heavy! Napakatindi mo talaga, sir. Ang yabang-yabang mo pa, sabi mo ikaw unang nag-expose, di ba? Tapos nakarinig ka lang kay Boying ng hinog na, bumaliktad ka na. Biruin mo, hinog pa lang sinasabi, natakot ka na. Hinog na! Hinog na nga sabi, di ba? Tapos ngayon, bumaliktad din siya sa kabila, putya, nahilaw ulit. Ngayon, si Marcoleta nang gusto nilang kunin. Siya na ang kakasuhan. Pero wala pa raw warrant of arrest eh. Yan. Mapunta naman ako sa'yo, walang yaka. Balita ko, nag-all-time low ka daw ah. Yung satisfaction rate mo daw, pinasagsag mo daw ah. Biruin mo, 31 million yung bumoto sa'yo, tapos yung satisfaction rate mo ngayon, negative 15 daw ah. Grabe, no? Biro mo, 31 million ang bumoto sa'yo noon. Tapos biglang satisfaction rate mo, negative 15. Sabi nga nung nag-comment, kahit 1 lang sana, positive 1. Kumbaga 1. Pero sa totoo lang, no, mag 70, 60, 50%, malaking kahiyan na yun eh. Di ba, magkaroon ka pa ng mga 30, 20%. Ito po siya, negative 15. Hindi na nahiya. Samantala, sumadsad ang net satisfaction nating or net rating ni Pangulong Ferdinand Marcos sa halos lahat ng pangunahing lugar sa bansa. Grabe. Net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sumadsad sa negative 15% base sa pinakahuling survey na ginawa ng Social Weather Stations o SWS. Sumadsad sa record low ang net satisfaction rating ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa unang Grabe, quarter no? ng taon ayon po sa SWS survey. Sumadsad naman sa record low na net satisfaction rating ni Pangulong Bongbong Marcos nitong Marso. Sumadsad sa record low ang net satisfaction rating ni Pangulong Bongbong Marcos sa pinakahuling survey ng SWS. Grabe. Sadsad Mula sa negative talaga. 3 na neutral rating noong November Sadsad. 2025, bumaba ito sa negative 15. Anak ng bakang dalaga naman oh. Tumataginting na negative 15 ang kapal ng mukha nakuha pang pumorma ng ganyan oh. Kung iba-iba lang yan, di nalalabas ng bahay naman oh. Hindi, kakapalan na ng mukha yun, di ba? Negative 15 ka. Tapos kumakaway-kaway ka pa pag bumibisita ka. Adiri talaga. Pero siya, tinan mo, negative 15. Wapakils, nakahalukip-kip pa, tingnan mo. May pasabi-sabi pa siya, mahiya naman kayo. Bakit ikaw, nahiya ka ba? Biruin nyo record low. Alam nyo ba ibig sabihin ng record low, ha? Mababa pa sa pinakamababa. Alam nyo yung pinakamababa, ha? Binrake niya pa. Siya rin mismo ang bumrake sa sarili niyang record, no? Negative 3, negative 6, tapos ngayon negative 15 po. Tek niya, gagi. Siya rin ang kumakalaban sa sarili niya sa pagiging record low rating, no? Putik, grabe, nakakaya. Baba na, pre. Kung pangulo ng ibang bansa yung putik nagpakamatay na sa iya. Oo, nakakaya. Biruin mo, 31 million yung bumoto sa'yo. Lahat sila nadismaya. Kaya nga. 31 million May utang pa nga, biglang ano pa eh. Naging negative eh. yung nadismaya tapos nag-negative pa. Ano nangyari yun? Antindi mo na nun, di ba? Sa ratings, negative ka, tapos sa drug test, positive ka. Oh, Ano yung mga bars. Pilipino, dismayado, galit, wala ng tiwala, higit sa lahat, visit na Ayaw na sa'yo. President's net satisfaction rating dropped to an all-time low of minus 15% based on the SWS survey of March 2026. Ayan. Baka sasabihin nito, gumising na Is the kayo. President bothered at all? Sa ating pagkakatingin, depende nga po yan sa mga respondents na nakakausap. Sabi nga po natin, muli, Ito si Manang Claire, parang ano din eh. Ay, eng-eng din to eh, no? Kung ano na pinagsasabi. Pero ang pinakamasarap sa kanyang tignan at nakakatawa at parang sasabihin mo napakaano talaga ng babaeng ito. Yung confidence niya sa sinasabi niya, nakala niya yun yung pinakamataninong sinabi niya sa buong Pilipinas. tinagurian nga po si Pangulo na highest rated among the top 4 officials. Gravity. Ano daw? Tinagurian nga po si Pangulo na highest rated among the top 4 Wow, officials in the nationwide. Oh? Nationwide. Sinungaling! Nationwide. Highest rated sa mo nakuha yun. Nationwide pa, wala kaming nabalitaan ganun. Ang alam namin, yung net satisfaction rate ng amo mo, nag-negative 15, alam ng lahat yun. Oo, Sa lahat ng dumaang presidente, siya lang nakagawa nun.
Di ba? Naalala ko noon nung may utak-utak na rin ako noon kay Noy Noy, parang umabot ata ng 50%, nakakaya na 'yon. Bagsak ka na kumbaga sa grade ng mga estudyante, 74, no? Mas mababa pa, 50% o 60% ata 'yon o 40%, something like that. Pero nung si Tatay Digong ang naging presidente, 'di ba? Kita nyo, pagtapos ng kanyang termino, 80% satisfaction rating ng ating Tatay Digong. Tapos ikaw, hindi pa tapos ang panunungkulan mo, negative 15 ka ng hayop ka. Kadiri. Okay, tuloy tayo. Handa ka magsinungaling, manloko ng Pilipino, basta yung amo mo maiangat. Sa buong Southeast Asia nga, pangalawa tayo sa kulelat. Ano to? Kuya Ben Barubal, ha? Ito. How proud are Southeast Asian of their government? Pusang galayang pang-sampu. Sa buong Southeast Asia nga, pangalawa tayo sa kulelat. Tapos may sinasabi pa siyang ina nationwide. Mali pa yung grammar ni Bilat. Wala ka talagang maaasahan sa gobyerno na to. Tanghali na lang yung tapat. Tanga. Wow, bars. Palang mukha na itong bangag na to, hindi marunong mahiya. Biruin mo, halos kapantay na natin yung bansang may civil war. Natalo pa tayo ng Vietnam, Cambodia, Malaysia, hindi ba nakakasar? Kahit sa Malaysia man lang, sana nasa bandang ganun na tayo. 5% na lang mauunahan na tayo ng Myanmar. Pansinin nyo, yung net satisfaction rating neto, negative 15. Tapos sa buong Southeast Asia, pangalawa tayo sa pinakamababang rating. Sabay magpo-propose siya ng 7.2 trillion national budget for 2027, sarap sakalin. Wow! King inamin! Paldo na naman! Biruin mo ikaw, ako kasi minsan nakapokus ako sa mga nilalang na nabubuhay sa daigdig ng Pilipinas na bakit ganun? Ba't BBM pa rin? Tapos yung mga ibang nagpo-post, BBM pa rin. Alam mo, pinipilit kong intindihin, ano bang nagustuhan nyo kay BBM? Kitang-kita na nga eh. Kitang-kita na nga yung pagkakamali. Pucha, BBM ka pa rin. Nakita na natin eh. Ando dun na, puro problema na. Saan na BBM? Wow! Umayos naman kayo mga kapatid, no? Pag nakikita nyo ng mali, minsan batok-batokan nyo rin. Tapik-tapikin pala yung oy! Oy! Tama na yan, bumaba ka na sa pwesto mo, negative ka na eh. Biro mo kahit saan ka pumunta, imbes na ang gagawin nila makipagkamay, makiyakap sa'yo, ayaw nila yung iba parang nandidiri, binibidyohan ka na lang. Binibidyohan ka na lang. Di ba kakatapos nyo lang nakawin yung national budget ng 2026, meron na naman parating? Wala na nga kaming napala ng 2026, tapos sa 2027 yung budget itataas nyo pa rin? Aray ko. O isipin na natin, malamang trillion din yung budget noon. Ngayon, may nakita na ba kayo? Sa bawat taon na may budget palang ganyang kalaki, may nakita ba kayong mga nagawa? Really? Meron? Hindi, wala talaga. Kung meron man, mga maliliit lang. Ayuda nga eh. At ulan na naman, sabi ko sa inyo, dito sa lugar namin umulan, walang tigil, malakas. Ngayon, kung yung ulan walang tigil sa Metro Manila, pag umulan ng mga 2 oras, 3 oras na napakalakas, ano kaya ang mangyayari dyan? Hindi kaya talagang alugin nyo na yung Malacanang? Ano ba naman yan? Nakakapanginig naman ang laman yan. Meron na naman silang nanakawin. Alam nyo, sa sobrang kademonyuhan nyo, papalakpak miski si Taning. Oh. Kasi biruin mo, miski pare, sangkot sa anomaly. Kahit tanong mo pa kay Father Flavi. Oy, Father Flavi. Sa sobrang laki ng budget ni Bangag, naging aso niya si Erwin saka si Rafi. Isa pa to Mabalik lang tayo sa kwento. Kayo mga tulpo dati, kinabibili bang kayo ng mga kapwa Pilipino natin? Dahil sumbungan kayo ng bayan. Ganyan yon, di ba? Kapag halimbawa, yung mga barangay-barangay, hindi kayo masyadong napapansin, tumatakbo kayo kay Rapi Tulpo. Nasiyahan kayo kay Rapi Tulpo. Ibinoto nyo si Rapi Tulpo. Pagdating sa Senado, ng mga unang taon, ang init-init, no? Nung nasa PCSO na, nung binangga niya yung malaking pader, ayun, nauntog, tumahimik. Nahimik yan eh. Kaya lahat ng demonyo sa impyerno ang tawag kay Bongbong Lodi.
Oh, Lodi. Biruin mo gustong ikulong yung nasa tama. Yung may kasalanan, pinapalaya. Tapos yung mga tunay na magnanakaw, pagala-gala. Si Senator Marcoleta walang kasalanan, gustong ikulong. Tapos si Manuel Bonoan gagawing state witness, nasa laya. Kasi malaking... Wow! Di ba? Ano ng gobyerno natin? Burara na. tinik sa lalamunan nila si Senator Marcoleta sa 7.2 trilyon na nanakawin na naman nila. Gravity. Sa tingin nyo, papayag kaming hulihin nyo yan? Nakasama naming maghanap ng ustisya tapos walang kasalanan? Yes. Baka nakakalimutan nyo, we are one, buong mundo yan. Yes. Eh kung mag-uwian lahat yan, lindol, bagyo, pandemic, hindi nga umubra, ikaw pa kayang tao lang? Eh paano yung may hard evidence? May Oy. picture, may video, may witness. Oy. Hindi mo kayang hainan ng warrant of arrest. Kasi Oo ang nga eh. totoo, nilagay ka dyan bilang ombudsman para protektahan si Romualdez. Ayun! Martin Romualdez. Na-real to. House Speaker Martin Romualdez. Sa panahon ni President Bongbong Marcos, sa panahon ni Speaker Martin Romualdez, correct me if I'm wrong, bumaha at bumagyo ng biyaya dito sa ikalawang distrito ng ating lalawigan. Pucha, ayuda lang naman binigay nyo eh. Gumanda ba yung lugar dyan? Kaya may AX dahil ni Speaker. Grabing pagpapakilala. Kaya may akap dahil ni Speaker. Kaya may tupad dahil ni Speaker. Kaya may mga barangay road dahil ni Speaker. Kaya may patubig dahil ni Speaker. Grabe. At kaya may groundbreaking ngayon Wow. dahil ni Speaker. Anak ng bakang dalaga talaga. Nagmukha kang bayarang tagahimod dahil ni Speaker. Lumaganap yung nakawan sa Pilipinas dahil ni kay Speaker. Umulan ng maleta sa Kongreso at Senado dahil ni Speaker. Tumindi ang baha sa Pilipinas dahil ni Speaker. Naging negative 15 tong addict na to dahil ni Speaker. Pangalawa tayo sa kulelat sa Southeast Asia dahil ni Speaker. Dumami yung babae na Rafi Tulfo dahil ni Speaker. Bumaliktad tong dalawang hudas na to dahil ni Speaker. Lahat ng kaguluhan na nangyayari sa bansa dahil ni Speaker. Tapos ito pa ang matindi. Lahat ng dating DPWH officials state witness na. Aray ko. Roberto Bernardo, Henry Alcantara, Manny Bonoan, saka Gerald Opulencia. Lahat sila state witness na. So, sinong ituturo nila? Sinong mastermind ang ituturo nila? Sige nga. Wala na. Diba? Si Martin ba yung pinaka-demonyo? O si Bryce yung pinaka-mababa sa kanila? Oo. Butik saan ka nakakita ng mastermind, mas mababa yung posisyon sa kanila. Oo. Kaya pala iwas na iwas kayo sa 18 marino. Kasi natatakot kayo na ilantad nila yung mga baho nyo. Kaya pala pilit hinaharang yung 18 Marines ng kapatid mo. Nung tinanong ng media, nagsinungaling pa yung loko. Million fans around the world! Walang awat ha? Walang awat ha? Walang awat ha? Diyan ha? Oh, ito. Naalala ko to no? Sabi niya dito, ano daw siya, palabas na raw siya eh. Meron pong palabas na papasok at pinipigilan mo si Robin. Munggo talaga. Oh my God! Grabe yun. Anong kailangan kong gawin? Pang-Rapi Tulfo yan. Upang malaman mo. Fail. Makita nyo naman, wala akong kasama. Tignan nyo lahat ng video, ako lang mag-isa. Alabas na talaga ako. Hindi nakaparada ko, chino. Pwede na ako mag-isa mag-block ng isang batalyon ng tao. Nakakabaliw eh, no? Sinungaling ka, palabas ba yan? Tingnan mo nga kung palabas yan. Palabas ba yan nakaharang ka dyan? Alam mo, garapala, no? Parang niloloko na tayo pero ayaw nyo pa rin maniwala. Dun sa mga taga-kabila. Kung kailang papasok kami, saka mo sasabayan. Alam mo, sa lahat ng lumalabas dyan, ikaw lang yung nakaharang. May ganyan ba lumalabas, nakaangat yung siko? Lumalabas ka tapos yung kasalubong mo, tinutulak mo. Di ba nakakagago? Di ba? Yan ka ba lumabas sa inyo? Ayan o, kahit saan anggulo, kitang-kita. Lalabas ka lang, inaakap mo pa sila. Pwede ka naman dumaan din sa gilid o kaya sa kabila.
Hindi yung kung saan sila naglalakad, dun may sinasaksak yung sarili mong loko ka. Okay mga kapatid, dadako na po tayo sa iba pa nating balita. Ayan. Grabe si Ben Barubal doon, no? Talagang wasak na wasak yung ano eh. Kalaban eh. Doon mo talaga makikita no na yung concern ni Ben Barubal, hindi rin kasi biro ang mag-edit. Hindi rin kasi biro na isa-isahin mo. Kahit ako nahihirapan pa din mga kapatid. Ang sarap kasama niyan si Kuya Ben Barubal. Okay, dumako na ho tayo sa ating susunod na balita. Pagkatapos natin kay Kuya Ben Barubal, dito naman tayo kay Kuya Jay Guevara. May sinasabi si Jay Guevara nito eh, no? Sana man lang maging totoo to kasi gusto kong maging totoo to. Kaya Jay, sinong politiko ang naghakot na ng kanyang mga anak pa ibang bansa? Uy. Sinong politiko ito na hinakot na ang kanyang pamilya pa ibang bansa? Panis, naka-jail. Ay! Sino kayang politiko to, no? At nagsalita na si BP Sara Duterte. Ang ganda. Ang ganda ho nung sinabi ni BP Sara Duterte. Talagang sapul na sapul, singag ba doon? Siyempre, puputak at puputak na naman si Auntie Claire. Don't worry, Auntie Claire. Don't worry. Malapit ka na makulong. Hintay-hintay ka lang na ilang taon or kung abutin pa ba ito ng ilang taon dahil bukas lilipat na ng pwesto ang mga nagrarally ngayon. So medyo kabahan ka na rin ng konti, ha? Huwag kang magpapaniwala kay BBM na lahat kaya niya kontrolin. Ulul, bandang uli, ikaw ang kawawa dyan. Tangina mo, ang dami mong binanggang mga bilyonaryo, mga kilalang mga tao. Yung sinahod mo, yung binigay sa'yo ng pagiging aso mo, ubos lahat yan, maniwala. Kasi panandalian lang yung ginagawa ni Manang Claire. Ano kasi, iniisip kasi niya, para sa aking pananaw lang, iniisip niya, eto na, nandito na ako sa tore. Wala nang makakapigil sa akin dito at may tagapagtanggol ako. Kaya kahit anong sabihin ko, walang problema. Yun ang nakikita ni Manang Claire. Kaya sinasabi siguro dito ni Kuya Jay, kulang pa. Kulang pa lahat ng yaman mo pagdating ng panahon. Baka nga makulong talaga yan. Tignan ho natin, ano? Sa akin. Ha? Kaya tigil-tigilan mo na yan. Kung ako sa'yo, medyo maglumanay ka na rin. Kasi wala na. Sige lang. Ikaw naman yung mahihirapan dyan bandang uli. Pero ang tanong, sinong politiko ang naghakot ng kanyang mga anak pa ibang bansa? Nalaman nyo ba yan? Alam nyo kung paano nyo malaman? Gusto nyo i-reveal ko na. Gusto nyo i-reveal ko na kung sino sila. Nakalagay sa thumbnail mo, Kuya Jay. Box reveal sa isang politiko, hinakot ang anak pa ibang bansa. Tapos may picture. Sino siya? Bakit kaya? Bakit? Alam ba nila na talagang ito na mangyayari? This is it na ba to? Yung anak niya. Dalawa. Ay. Kuya Jay, hindi mo pala ako na-replyan nung huling ano ko sa'yo, no? Kay Kuya Jay. Sana nanonood si Kuya Jay Guevara, no? Hindi niya ako na-replyan itong huli. Pero busy pa nasa ano kasi yan. Nasa Planet Namek yan ngayon. Anak niya. 3? Ay. Hindi. Pero, hirap kasi sabihin eh. Siguro i-reveal na lang natin yan pag talagang sure ball na mapapalitan na ang presidente ng sa bansang Pilipinas. No? Kasi ngayon, tangina, kakasuhan na naman tayo yan eh. Si kaso pa naman yung mga kupal na yan. Ang gwapo ko pa naman ngayon. Tsaka alam nyo, naiisip ko, no? Kapag ka ito nakalusot na naman, halimbawa, itong rally hanggang 3, 4 na araw. Kasi dati, pagkakaalam ko, 3 beses na atang nag-rally ngayon ang Iglesia ni Cristo. Kaya iniisip ko baka alam mo naman, mawala na naman ng saysay ito. Actually, hindi naman talaga walang saysay kasi nga, nung second, di ba, si Ma'am Amy talagang ni-reveal niya na yung kanyang kapatid nag-chuchuk-chak pala ng shops. Parang may nabanggit pa nga siyang marijuana, pati yung anak, 'di ba, nabanggit niya. Malaking masabagay, malaki 'yon, malaking bagay 'yon. Nung una malaki din kasi nga talagang nagulat sila, napakaraming tao. Ngayon itong pangatlo, pagkakalam ko pangatlo na 'to. Sana this is it na. Kasi sawa na yung mamamayang Pilipino Putya, ang bobo mo na lang kung BBM ka pa rin. Diba? Oy mga basher, tara dito sa Hong Kong, basketball tayo.
May hindi kayo napapansin? May hinahanap ba kayo na isang kontrabida sa mga Duterte? Tapos biglang nung nagkaroon or nung nababalitaan nating magsasagawa ng rally, etong Iglesia ni Cristo ay biglang nawala sa palabas. Hindi kaya siya Hindi yung na nagbablog? Hindi kaya siya yung politikong hinakot na yung mga anak pa ibang bansa. Bola ko. Sino siya? Kung kilala niyo to. Alam ko rin na busit kayo dito. Busit kayo dito sa ano na to, sa taong to. So ngayon, ang balita ay nasa ibang bansa na, pati yung pamilya. Tapos, ang malalapan nito, yung mga ari-arian nitong politikong to sa Pilipinas ay pinagbebenta na. Nako. Mukhang hindi ka na babalik sa Pilipinas Nakakatunog ka na rin ba na na tawag dito na isa ka sa malilintikan sa galit ng mga Pilipino? Kaya inunahan mo na. Inunahan mo na ang mangyayari. Kasi alam mo na talagang may posibilidad na magtuloy-tuloy tong rally ng Iglesia ni Cristo. Dahil ngayon nga may mga napapanood tayo, diba? Mga tiga-probinsya nakasakay sa mga truck. Ang malupit pa dito, may mga balita din na hinaharang nga itong mga tao na nakasakay sa mga truck na papuntang Maynila ngayon. So, sana extend pa nila, no? Kasi ngayon ay Thursday, Friday bukas, Sabado, Linggo, mahaba-haba pa yan. Pwede pang ma-extend. Marami-rami ba yan? Talagang grabe na, no? Talagang mukhang eto na ata talaga ang pinaka inaantay ng lahat sana dapat mangyari. Sana nga talaga magtuloy-tuloy to. Sana ay matapusin na ng Iglesia ni Cristo itong paghihirap ng bawat Pilipino. Ay, salamat pag nangyari yon. Salamat sa Iglesia ni Cristo. Total, nandyan na rin naman yan. So although ang Iglesia talaga ay mahaba talaga ang PC ng mga yan, hindi yan palaaway ang mga yan, no? Pero kapag ginulo mo talaga sila, yari ka talaga. Kasi ako, marami akong mga kamag-anakan na Iglesia ni Cristo at may kapatid ako, may pinsan na kapatid ng Iglesia ni Cristo. So talagang ako, kabisado ko yung kanilang galawan, kabisado ko yung ng iglesia. Talagang kung sa bait lang, halos maitutulad mo din yan sa KOJC ng mga miyembro. Professional, magalang, mahaba yung pasensya, ganun, at sobrang matulungin din. So dito nga, dito sa isang politikong to na hinakot yung pati yung mga anak niya, paano ko ba siya may describe sa inyo para makilala nyo? Siguro paano ba? Dati siyang naka-tricycle, tapos bigla siyang nag-customize band. Sino yun, Jay? Dati siyang naka-tricycle. Dati siyang naka-tricycle. Tricycle lang siya, pagpapasok dito, papasok doon. Tapos nagulat tayo nung naging congressman. Putang ina, nakakutsi ang hinayupak. Nakakutsi na siya. Siyempre, big time na. Ikaw ba naman makinabang ng bilyones or trilyones na pera ng tao talagang paldo ka. No? Basic sa'yo ang bumili ng mga sasakyan na mamahalin, basic sa'yo bumili ng mga ari-arian sa ibang bansa kasi nga sa Pilipinas ay paldo ka. So sinong politikong ito nagakot ng mga anak niya sa ibang bansa na dati lamang itong naka-tricycle? Comment nyo dyan, dali. Ayun na nga mga banateros, at etong si Mayor Isko Moreno ay nagsalita na mapatungkol dito sa rallying magaganap sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. At binabas siya ng mga kupal. Binabas si Mayor Isko Moreno ngayon ng mga kupal dahil bakit daw pinahintulutan na mag-rally ang Iglesia ni Cristo sa
Liwasan, Bonifacio. Putang ina nyo ba naman, kung di ba naman kayo sandamakmak na mga tolongges, na mga tanga, kaya nga Freedom Park di ba? Nakakaintindi ka ba ng freedom? Alam mo ba yon? I-research mo sa Google, putang ina mo. Parang di mo ata alam Freedom Park nga pangkalahatan yon. Ultimo ikaw, pwede kang pumunta doon, pwede kang mag-rally doon. Freedom Park nga So sino ang pwedeng humadlang diyan? Kaya nga tinawag na Freedom Park ang pangkalahatan yan. 'Di ba? Ano gusto nyo, kayo lang mag-rally? 'Di ba? Tapos marami akong nababasa mga comment na kesyo sagabal daw, pati daw mga estudyante na apektuhan. Putang ina, pabor pa nga sa mga estudyante, ang gustong-gusto nila yan dahil wala silang pasok 'di ba? Tapos ngayon i-comment nyo doon sa video ni Mayor Isko Moreno na kesyo si Isko Moreno takot daw sa Iglesia ni Cristo. Alam nyo, sobrang nakakatanga talaga itong ibang mga kababayan natin na yung mga ganitong bagay ay binibig deal nila. Unang-una, yung ginagawa na Iglesia ni Cristo is para yun sa ating lahat. Hindi lang para yun sa kanila. At hindi lang din Iglesia ni Cristo yung mga nandun, iba't ibang mga relihiyon yon. Ewan ko ba kung gaano na talaga kayo katanga. Sobrang katangahan nyo yan Alam ko naman ng mga trolls yung mga nagbabash kay Mayor Isko. Meron pa nga ako nabasa na sayang daw effort niya, nagasikaso na daw siya ng pagkain ng mga anak niya. Tapos biglang wala daw pasok. Putana mo, di kainin mo na lang yan. Kaysa, diba? So, sa totoosin, naging pabor pa yan sa'yo. Hindi ka na magluluto ng tanghalian yung hayop ka. Puta na to mga basher na to, puta. Pati ba naman, kesa si Isko Moreno daw ay, yun na naman, yung binayaran daw. Alam nyo, ang nakikita ko kay Isko Moreno, ano naman siya parang nasa neutral siya Takot siyang kumampi sa magkabilang panig Parang playing safe, kumbaga, ayon sa pagkakaintindi ko. Yung rally po na nagaganap ngayon, kung pinayagan yan, wala kayong pakialam. No? Kasi, ang ipinaglalaban ng mga yan, para dun sa mga susunod na henerasyon natin. At syempre, makalasap-lasap man lang ang Pilipinas ng kahit konting kaunlaran para dire-diretso ng paangat. Ang problema kasi sa atin, pag nakakakita tayo ng mga nagrarally, akala nyo kung sino kayong mga boss. Kung tutuusin, yung mga yan hindi bayad. Pero dun sa mga bayad, maraming bayad pero sa mga taga-kabila yun. Dito kasi walang harlong chemical. Lahat purong natural. 'Di ba? Ang problema sa atin, hindi nyo inuunawa yung mga nagraraling ganun. Isipin nyo na lang Isipin nyo na lang mga kapatid, bakit sila mag-aaksaya ng panahon doon para lang sa ipaglaban yung ganiri at ganito. No? Ganun sila ka-concern sa ating bayan. Ayaw nyo ba nun? Ayaw nyo ba ng ganun? Gusto nila ng tunay na pagbabago. Meron kasing raling ng gugulo lang. Ito tunay ito para sa pagbabago. Payag ka ba binabali-bali yung batas ng Pinas? Kung pumapayag ka, napakatanga mo. Wala akong problema doon sa desisyon ni Mayor Isko Moreno kung hindi niya papasukin or magdeklara siya ng walang pasok ang mga estudyante. Dahil nga, una-una, pabor pa nga yan sa mga anak nyo dahil mahihirapan na talaga sila. Mahihirapan silang, mahihirapan silang pumasok dahil sa traffic. Tsaka, araw-araw bang ginaganap to? 'Di ba? Araw-araw ba? Ilang buwan na ang nakalipas yung huling rally ng Iglesia ni Cristo, tapos ngayon magrereklamo kayo. Putangin na nyo. Tapos ngayon ibabash nyo yung si Mayor Isko. Tama naman yung sinabi niya. Alam nyo, kaming mga banateros, binabanatan namin si Isko Moreno dahil dun sa sinabi niyang chismis lang daw yung bintang kay Marcos Jr. na siya ay mastermind sa nakawan sa gobyerno. So although doon ay sa akin ako pagdating naman doon, para sa akin, kung kulang sa pag-unawa si Mayor Isko, baka lang nag-iingat siya or dumidistansya siya na kumampi sa magkabilang panig.
Kasi may siguro lang baka kasi may butas din tong si Isko kaya ayaw niyang pati siya abalahin at kasuhan. Kaya gumagamit siya nito. Kaya tamang tahimik lang, no? Intindihan ko si Mayor Isko dahil kailangan niya talagang sumipsip or kailangan niya talagang makipagplastikan or balik harap kay Marcos Jr. na alam naman natin na So wala siyang tapak pero gumagamit siya nito na ayaw niyang lumapit sa tama, ano? Kasi nakikita ko baka gurgurin din siya. Simula na nanggaling sa lugmok ang Maynila. Diba? Sandamakmak yung Shoutout sa iyo, Winsam. Shoutout po. Palike po ng ating video. Maraming salamat. Tuloy-tuloy tayo. iniwang utang doon ni Lacuna. Sandamakmak yung iniwang kalat ni Lacuna doon. So oo. talagang may ano talaga na kailangan niyang gawin nito na hindi siya kumalaban sa administrasyon. So naiintindihan natin siya doon. Ngayon nga lang, hindi naman tayo magdadala nun kundi siya mismo. Ngayon, yung pahayag ni Isko Moreno na binabash ngayon na bakit pinayagan yung INC na rally doon, puntangin na nyo. May minsan lang yan, tapos gaganyan-ganyan pa kayo. Yung mga magulang, maka-comment doon na, sayang naman yung pasok sa isang araw ng mga anak nyo. Wow! Di kayo magturo dyan, di ba? Mag-aral kayo sa bahay nyo. May pinaglalaban po kasi ang mga Pilipino ngayon. Alam nyo kapag hindi nyo kayang unawain yung mga nangyayaring rally ngayon, napakakitis mo talaga. Ganun kadali yun. Oh. Kung may contact kayo sa kung may contact kayo sa sa mga teacher, hingiin niyo yung test na mangyayari ngayong araw. Correct. Ganoon lang kadali yan. Alam niyo, sobrang toxic na sa pangbabash nyo para lang may masabi kayo, para lang mabash, para lang ipang-bash nyo. No? So alam naman din namin na talagang mga trolls lang naman din kayo. Pero putay na payag kayo no, ninanakawang kayo. Yes. Sa bagay, kung hanggang dyan lang talaga kayo, kahit na, alam nyo, yung mga pumapayag na mga tao na bayaran sila na maging trolls, mag-comment, mang-bash. Sa totoo sa inyo, mga basher namin ngayon, ng mga anti-administration, bayad yung mga hype na yan eh. Oo, hindi naman po tayo na. May nakita nga akong page may nakita akong account na ilang account na halos pare-parehas ang date ng pagkagawa. Tapos pare-parehas lang din sila ng comment. Sa lahat ng video ng Banateros at iba pang mga anti-administration vlogger, nandun sila. Sino ba namang tao ngayon na magtsatsaga na maging updated ka sa mga anti-government? Tapos magko-comment ka doon na wala kang kinikita. Katarantaduhan yan. Huwag nyo iba si Mayor Isko, tama lang yung ginawa niya. Totoo naman Freedom Park yun. So, correct. pagmamay-ari ng buong Pilipino yun. Walang nagmamay-ari ng Freedom Park. Yan ang tandaan nyo mga tanga. May sa akin, may nag-send ng mga picture. CCTV picture na kung saan makikita doon yung anak ni Martin Romualdez, mga bodyguard, at yung mga sasakyan na balot ng mga pangbalot ng sasakyan na may laman daw, di umano, may laman daw na mga pera. Oy! Sa Forbes Park. Oy. So ang daming sinend na mga picture from elevator to parking area. So, nililinaw ko pa ngayon kung ano ba talaga yung pinakaiba pang mga picture. Kasi hindi natin pwedeng ilabas pag hindi detalyado at hindi kumpleto yung ebidensya. So, abang-abang na lang kayo mga Banateros. Kami ngayon ay aalis at pisting yawa mga Indoy, mga Inday dahil ako ay nag-LBM. Tanginang yan, uminom. Siguro sa kinain ko to kagabi nanguuto lang siya na para hindi masyadong mag-init sa kanya iglesia. Pero, kagaya ng sinabi, lilipat daw sila. Ang iglesia ni Cristo ay lilipat nakalipat na. Ibang lugar. So, malapit na sa Malacanang. Kaso, wala dyan ngayon si BBM. Pasensya na yung pawis ako Maulan habang Ayun nga sana di ba wala naman na si BBM? Yung mga kapulisan natin at iba pa, dapat nga si BP Sara magiging presidente muna ngayon kasi
wala si BBM, di ba? Parang acting president dapat eh. Pero sino ang pinipresidente doon? Sino yung mga nagbabantay? Mga kalyado lang. No? Gago talaga, walang utang na loob yung Usap namin yung ibang mga Pilipino dito sa Hong Kong. Talagang sobrang tuwa sila sa nangyayari ngayon na nagkakaisa yung iba't ibang reliyon sa bansang Pilipinas. Sana yung marami ding mga Katoliko pumunta din. Naalala nyo kapag nasa Reno, 'di ba? Halos kayo noon, makalapit lang kayo, magpupunas kayo. Ito na pagkakataon na baka lahat ng mga ginawa nyong sanay na kayo, batak na kayo. Lapit lang ata ng Malacanang eh. Wala lang, mag-welga lang kayo. Sabihin nyo, dapat makikiisa kami, di ba? Hindi lang naman INC yung Hindi lang naman INC yung nagrarally ngayon, kundi may mga halo na din. Iba't ibang marami na. May Katoliko, may ibang relihiyon. So maganda na rin yan at first time in history yan na magkaisa yung iba't ibang mga relihiyon, hindi kagaya nung unang EDSA People Power na Katoliko lang talaga. So ngayon talagang nagkakaisa. Sana nga tumuloy-tuloy na yan kasi grabe na yung pagpapahirap sa mga Pilipino. Correct. Sobra na. So hindi na talaga dapat pabayaan. At ang unang naapektuhan dyan yung mga OFW hero abroad. Sila yung mas pinakamalalaking inaambag sa pondo ng Pilipinas. Talaga dito sa Hong Kong Dito sa Hong Kong talagang mainit ang pagtanggap ng mga buong Banateros brothers. Pag nakita si Bay, Sir Jack, sila Boss Dada, sila Coach Oli, yan. Wow. Kahit sino sa amin talagang nakikilala agad. So yan nga yung isa sa mga hinanakit nila na antindi na ng korupsyon na nangyari sa bansang Pilipinas na hindi na dapat pabayaan. Kaya Marcos Jr., huwag ka namang uto. Kilala ka namin. Nanguuto ka pang hinayupa ka. Ito ba to? Korte Suprema pinagbabayad ng mga nagsampa ng kaso laban kay Martin Romualdez. Pati Korte Suprema mukhang nakokontrol na nila. Pinagbabayad ng 20 milyon ng mga taong nagsampa ng kaso laban kay Romualdez. Hala. Totoo ba to mga kapatid? Titignan natin Alam niyo naman tayo, mahilig tayong magtanong sa Google AI kasi si Google AI or yung mga parang chat GPT, kasi yan kumukuha din sila ng mga impormasyon sa internet din, okay? Totoo bang pinagbabayad ng Supreme Court ang mga nagkaso kay Romualdez? Yan. Tingnan natin. Mas maganda na sigurado rin kasi mahirap na Ayan, ito. Hindi totoong pinagbabayad ng Supreme Court ng parusa o multa ang mga nagdemanda kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ang tunay na nangyari ay ibinasura ng Quezon City Regional Trial Court RTC Branch 81, hindi ng Supreme Court. Ang 1 bilyong civil case laban kina Romualdez Saldico at Patrick Michael Vargas dahil sa hindi pagbabayad ng tamang filing fees o docket fees ng mga nagsampa ng kaso. Naritong mahalagang detalye sa issue, sabi ng ganun. Bakit nabanggit ang issue sa pagbabayad? Kulang sa docket fees dahil 1 billion ang halaga ng danyos na hinihingi ng mga nagdedemanda kaugnay ng flood control anomaly. Kinalkula ng korte na umabot sa mahigit 20 million ang kailangang bayaran ng filing fee upang formal na tanggapin ang kaso. Hindi pinagbigyan maging pa-upper litigants. Humiling ng mga mga nagdemanda na ituring silang mga mahihirap na nagpapakasakit sa batas. So ibig sabihin basta wala. Ano ang kasalukuyang status ng kaso? Hindi absuelto si Marito. Nilinaw ng legal counsel ng mga nagdemanda na ang pagbasura ay batay lamang sa teknikalidad, hindi bayarang fee.
at hindi nangangahulugan walang kasalanan o absuelto na si Romualdez sa mga akusasyon ng korupsyon. Umakyat sa Court of Appeal, inakyat na ang United People's Action. Teka lang, kamusta na ang sinabi ni Remulla na kakasuhan si Romualdez? Yan. Maganda rin kasi nagtatanong-tanong tayo ng mga ganito. Okay? Ayan, kasalukuyang hinahanda at pinapatibay ng Office of the Ombudsman sa pamumuno ni Ombudsman Crispin Remulla ang mga mabibigat na kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay na nasa 100 billion flood control scandal. Napakalaki nun mga kaibigan. Walang atrasan ang investigasyon at sinasabi ni Remulla na ang pagkasampa ng formal na sakdal ay inaasahang mangyayari sa loob ng 6 hanggang 9 na buwan. Ang tagal. Mga kasong ikinakasa at probable cause, plunder of money laundering, naglabas na ang ombudsman ng preliminary finding of probable cause laban kay Romualdez para sa mga krimeng plunder, direct at indirect bribery at money laundering. Parang hirap na hirap silang kasuhan. Samantalang si Marcoleta, ba't parang ang bilis-bilis, no? Grandest case, bukod sa plunder, tinatapos na rin ng isang 61 pahinang reklamo para sa pinakamabigat na kaso, ang conspiracy to defraud the National Treasury o pakikipagsabuatan para madaya ang pondo ng bayan. Ayon kay Remulla, ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng Pilipinas na iahanda ang ganitong klaseng komplikadong kaso. Sabi ng ganon. Nakaano to sa ABS-CBN, Inquirer, nakalagay, kickback scheme. Inakusahan si Romualdez na utak sa likod ng di umano'y kickback scheme sa mga flood control project kung saan umabot umano sa 56 billion ang kabuuang nakuha niyang komisyon. Laki. Agoy, malaking pera pa rin yun, putik na. Tuloy muna natin basahin pa po natin yung status kasi marami rin ho kasing nagsasabi na ay salamat sa pagla-like Chrissy Brock. Oy, mga subscriber ko to dati parang ngayon na lang ulit ako nakita, no? Nasira ho kasi ang ating algorithm. Okay, tuloy. Freeze order sa mga ari-arian. Na-freeze na ang mga asset. Kinumpirma ni Remulla na nagpalabas na ng freeze order ang Court of Appeals batay sa petisyon ng Anti-Money Laundering Council. Sakop nito ang mga bank account at isang primary property ni Romualdez sa Forbes Park upang hindi magalaw o mailipat ang mga pondo habang umuusad ang investigasyon. Hold departure, tiniyak din ng ombudsman na hindi makakaalis ng Pilipinas ang dating speaker. Galing sa politico.com.ph, no? Mga gagamiting testigo at ebidensya, ex-DPW chief bilang state witness. Ayun na. Gagamitin ng ombudsman si dating DPWH Manuel Bonoan bilang state witness upang patunayan ng mga mambabatas ang tumatawag ng utos pagdating sa porsyento at hatian sa mga proyekto. Okay, basahin pa po natin. Grabe, no? Parang kapanig din nila yun. Mga bodyguard ni Saldico, gagamitin din ang testimonya ng 8 dating bodyguard ni Ako Bicol Representative Saldico. Sila ang magpapatunay ng mga naunang aligasyon na may mga dinalang maleta ng pera o cash para kay Romualdez. Ang nagiging harang sa investigasyon, inulat ni Romualdez na nagpapakita ng hard stance o hindi pakikipagtulungan ang Kamara o hindi pakikipagtulungan ang Kamara. House of Representative ayaw umanong ibigay ng Secretariat ng House Committee of Appreciation ang mga records ng small committee na pinasupina ng ombudsman para mabusisi ang mga budget insertion. Ayaw ibigay ng House of Representatives. Depensa naman ni Romualdez, wala siyang direktang control. Oo naman, syempre pag nagnanakaw ka nga ng konti, hindi mo aaminin yung paayang malaking-malaki. Yun lang ang aking kasabihan dyan at paniniwala. Depensa ni Romualdez, wala siyang direktang control, functional control sa proseso ng budget dahil ang panukalang pondo ay nangangailangan na ang inanggagaling sa presidente bago ito dumaan sa deliberasyon ng Kongreso. Bagamat humiling ang kampo ni Romualdez na
inhibit si Rimulya dahil sa umano'y bias. Naninindigan ng ombudsman na hindi sila nagmamadali para masigurong solidong ebidensya at dokumento ang ihaharap nila sa korte upang hindi mabasura ang kaso. Ilang buwan yun sinasabi niya? Parang 9 months. Parang may nakita akong 9 months. Pucha, parang hanggang kabuwanan to ha. Mukhang wala tayong mahihita rito. Ex-speaker, sabi ni Chrissy Brook. Okay, tuloy na ho natin ang ating panonood sa ngayon. Yan, inano ko lang no, yung sinabi kasi ni Sir Jay dito. Tuloy tayo. Sa ICC. So kaya sobrang medyo nakakalungkot lang pag nasa Hong Kong ka talaga. Ang laruan namin, doon po Christina, doon shoutout po nyo. kami nagkumain, nagkwentuhan. Doon kami nagpicture. Kung matatandaan niyo yung picture, yan, papakita ko na lang ho dito. Kung makikita niyo yung picture na yan, ay tawag dito, bali magkakasama kami nila Pangulong Duterte noon. Nakakalungkot lang, no? At isa sa mga pinagsisihan ko siguro nung part na yon ay hindi ko siya nayakap. Hindi ko siya nayakap ng gusto, hindi ko siya alam mo yun, hindi kasi talaga namin di akalain na kukunin talaga siya. Kukunin siya at ibibigay siya sa ICC, kikidnapin. Hindi namin talaga akalain na ganun yung mangyayari. So kung alam lang namin na sureball talaga, kasi may pabiro kasi siya nun nagbibiro siya na baka hindi na daw siya makauwi ng Pilipinas, baka hanggang terminal na lang daw siya, hanggang airport na lang daw siya, pwede rin daw na baka mamatay na daw siya. Basta nagbibiro na siya ng ganun. Kami naman, sabi namin ng Banateros Brothers, samahan namin siya, hindi kami muna uwi, magiging bodyguard niya kami. So ayun ang pinakaayaw niya, sabi niya, hindi, kapag nadamay kayo dito, wala nang magbabalita, wala nang magpapaalam sa mga Pilipino kung ano yung totoong balita. Nice. Kung uhulihin ako, bahala na kung mamatay ako or lumaban ako sa kanila. So ganun, basta marami siya sinabi nun si Pangulong Duterte. Kaya medyo malungkot na masaya itong pagpunta namin sa Hong Kong dahil naaalala nga namin yung mga nangyari nung dinakip si Pangulong Duterte. So yun lamang mga Banateros, no. So balik tuloy tayo doon sa sa kung saan tayo naglaro ng basketball kanina. Pustahan, no. Yung mga kilalang personalidad na nakikita ngayon sa rally. Pagtapos ng rally na yan, mag-ano na sila ng kaso. Sa totoo lang, may mga kakasuhan na naman dyan sa nangyayaring rally na naman yan. Alam na natin yung galawan nila. Pupuntiryahin na naman nila yung mga personalidad na dumalo dyan sa rally na yan at sasabihin kung ano-ano na naman paninira ang gagawin nila. At kakasuhan na naman nila yan, malamang sa malamang. Katulad niya nila Cayetano. Nandiyan na naman, di ba, sila ka Eric. Magulat tayo niyan, baka itulad nila kay Pastor Kibuloy, no, yung pinuno po ng INC. Nako, baka lalong magalit lalong mga INC niya. Yung iba pa. So lahat yan kakasuhan na naman yan, malamang. Yan ang nararamdaman ko dyan palagi namang ginagawa yan, di ba? Ang tanong dito, sino kayang politiko ang tatayo para tawag dito, para talagang tuloy-tuloy yung rally na yan. So sana hindi nga panghinaan ng loob etong INC, yung iba pa natin mga Pilipino kasi nandiyan na yan dapat talaga tuloy-tuloy na yan, wala nang kumbaga marami na, aabot pa ng Sabado-Linggo mga walang pasok. Alam nyo kasi pag nakalampas ito, yun ang sinasabi ko. Pag ito nakalampas, kailan na naman yung susunod? Baka wala na. Kasi ang pinakapag-asa na lang dito yung Senado Tapos pakiramdam ko parang nababoy pa. Sayang ito na yun. Atrasan, wala na dapat kabahan. Nagtataka ko dyan sa rally na yan. Bakit kapag INC or against to administration yung pinaglalaban, utangin na, talagang sandamakmak na police ang ang inilalagay.
kapag mga Speaking of police naman iniisip ko, ang dami din ho niyan, kahit mga sundalo. Isipin nyo kung yan lahat nagsibaligtaran at nagkaisa para sa katotohanan, finish na. Diba? Kaso, kung sino pa yung mga tagapagtanggol sana ng Pilipino, naiintindihan natin yung trabaho naman talaga nila yan. Pero kung yan magkakaisa din at magiging isa ang mga puso nila, finish na. Na mahilig manggulo. Ito sa tutusin yung mga rally ng anti-administration kahit papaano lagi namang nailalagay sa payapa, di ba? Pero kapag mga makakaliwa yung nagrarally, laging gulo. Pero kung titignan nyo, halos minsan nga hindi sila sinisita, minsan hinahayaan lang sila. So wala ngang sinasabi na na kesyo ganito, kesyo ganyan. Pero kapag mga anti-administration yung rally, kung pag nakikita nilang may banta sa administrasyon yung rally na yan, ang nangyayari, ang daming chechi-burechi, ang daming sinasabi, kesyo walang permit, kesyo walang ganito, may lalo na yung maisog rally, no, laging napipigilan yun. nilabag na ganyan. So ganyan talaga mas gugustuhin pa ng administrasyon ng mga teroristang mga makakaliwa yung mga tawag dito, yung mga kanilang protektahan kaysa sa mga Pilipino na bumoto sa kanila. Diba? So naiintindihan ko talaga yung hinanakit ng INC. Bukod sa siyempre, crazy, tama ka dyan. Hindi rin naman mananalo si Rodante Marcoleta kung hindi din dahil sa INC. So binoto ng taong bayan yan. At hindi lang INC, siyempre ang buong Pilipinas, 'di ba? So tapos dahil lang sa kagustuhan patahimikin siya, kakasuhan siyang plunder, kukulong siya. So ganun ka walang niya. Kaya itong INC hindi talaga natin hindi talaga natin mapigilan na ilabas yung hinanaing nila, 'di ba? So yun lang mga banaderos, no? So yung mga kababayan natin dyan, mag-ingat kayo. Pahabain nyo ang pasensya nyo dahil may mga tao talagang mga nanggugulo dyan. Alam namin yan. May mga nanggugulo at may mga magpo-provoke ng kaguluhan dyan sa rally. Kaya doble. Tutuusin nga, di ba? Ayaw naman talaga nila kay BBM. Natatakot lang kasi sila kahit ayaw nila kay BBM. Si BP Sara kasi mauupo. Yun naman talaga totoo nun Pero kung nagkataon, isipin nyo na lang, si BP Sara ang presidente. Una nilang gugurgurin malamang si BBM. No? Ganun yan Ewan ko lang ganun lang mga nakikita ko. Tama ba ako? Tuloy tayo. Ingat kayo. So yung mga banateros, dito na tayo sa Hong Kong. Yan. Wow. So ngayon, may pangyayari na itong si Marcos. Baka sabihin na naman sa inyo, bayad kayo Kasi pa Hong Kong na lang. Hoy, bayaran kayo. Alam niyo naman yung mga taga-kabila, nire-reverse psychology nila. Kahit sila yung bayaran, sinasabi kayo ang bayaran. Junior ay bumiyahe ng ibang bansa sa Canada ata. Tignan nyo, ganyan kawalang kwenta yan. Yang namumuno sa bansa natin. Alam niya nagkakagulo, nilalayasan niya pa. Dapat nga, dapat nga kausapin niya. Dapat niya, ano bang gusto ninyo? Ano pang ipinaglalaban ninyo? Pero putya, dead mom. Di ba? Para na binabastos na kaya dapat talaga action na. So lang siya yung magpahinto nito nitong gulo na to. Pero tingnan niyo parang kinukonsinte at gustong gusto niya pa. May mga bali-balita pa ang sabi nga ni Madam Aimee, adik ginagawa daw atang movie marathon. Etong mga nangyayari sa Pilipinas ngayon. Grabe. Ganyang katindi. So grabe So ibig sabihin, talagang lahat ng kaguluhan na nangyayari sa Pilipinas ngayon ay kinukonsinte ni Marcos Jr. Grabe. At yan ang realidad talaga na nangyayari ngayon. So inaantay ko sila dito. Gawa ng may kami ngayon, may tournament. Wow, tournament. Wow. May basketball ang Banateros. Siyempre, magpapawis muna.
Gawa ng puro kain na lang nang nangyayari dito. So inaantay ko lang yung ibang Banateros brothers para sabay-sabay kami. Pasensya na, sinisipon ako. Sabay-sabay kaming pumunta ng court. At pinapriority mo. Kaso mas priority mo silang kasuhan kaysa tulungan eh. Diba? Ganyan kawalangya yung presidente natin. Tapos ngayon lalayas siya. Pagbalik niya, sasabihin niya, hindi niya na naman alam kung bakit nagkakagulo ng ganyan, 'di ba? Hindi na Sabihin na naman niya, hindi ko alam ba't tayo nagkaganito. At alam kung may matinding, kung ilan ba ang pagkatao nito ni Marcos Jr. Parang yung sinasaniban siya, no? Parang medyo parang lang naman pero siguro parang gano'n na rin. Parang aning-aning Parang alam mo yun, parang di ba kinakausap niya tatay niya? Ngayon, okay, alam niya nangyayari. Bukas, hindi na. Sa susunod na araw, may hindi na naman siya alam. Magugulat na naman siya na bakit nagkakagulo po tayo na. Presidente siya ng bansang Pilipinas pero hindi niya alam Weak talaga. kung anong nangyayari sa bansa niya. So, ganyan kawalang kwenta yung si Marcos Jr. Kaya talagang nakatatak na sa utak ng bawat Pilipino na never to Marcos na talaga. Never again. Never to bangag na, no? Breaking news mga Banateros, nandito na tayo sa airport ng China. Papunta kami ng Hong Kong at may nabalitaan ako na daragsa daw dyan sa rally ng Iglesia ni Cristo. Or pupunta daw ang iba't ibang mga politiko. So ngayon nakita natin yan, sila Libiste, sila Cayetano at iba pa. Sila Mike Defensor. So ngayon mas dadami pa daw yan. Patras ata yung vlog ni Kuya Jay, Update. Okay. Dako na po tayo dito sa ating pangatlong vlog mga kapatid. Good news, deklara na. Heto, panoorin natin. Ano bang meron dito, no? Ayan. Here Ito we ang go. balitang viral at trending ngayon sa mundo ng social media na dapat malaman ng taong bayan. Nilinaw ng National Bureau of Investigation, NBI, at ni Interior Secretary John B. Cremulya Banat ka panig, na wala TV. pa di umanong ilalabas na warrant of arrest laban kay Senator Rodante Marcoleta sa kabila ng mga kumakalat na usap-usapan sa social media tungkol sa umano'y nalalapit niyang pag-aresto. Gaano kaya ito katotoo mga kapanig? Ating alamin. Pero bago natin simulan ng balitang ito, kung bago ka pa sa aking channel, ay huwag mong kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe at click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming mga video. At yun na nga mga kapanig, ayon pa sa source online ng ang balita ngayon sa kanilang official Facebook account, and I quote, kung ito ang magiging kabayaran ng pagtatanggol ko sa ating bansa, sa ating mga kababayan, Anong June 20 inasa yan? kanila po yun. Wala akong alam na aking nilabag na batas. Yung pong kanilang mga asunto ay puro imbento yon. Walang kaugnayan po sa public funds. Wala po akong ninakaw. Ang tanging kasalanan ko lang po sa kanila, hindi sa taong bayan. At yung pilitin ko po na ituloy ang pagdinig dyan sa flood control projects, anomaly na yan. End quote. Iginigiit na Senator Rodante Marcoleta na hindi siya lalaban o manlalaban sakaling arestuhin kaugnay ng mga reklamong plunder at indirect bribery na isinasampa laban sa kanya kaugnay ng umano'y hindi pagdideklara ng campaign funds mula kina dating Quezon City Representative Mike Defensor at ang mga negosyanteng sina Joseph Esperto at Aristotle Biray. Sa panayam sa ganang mamamayan Net 25, sinabi ni Marcoleta na nakarating na sa kanya mga impormasyon tungkol sa umano'y malalapit o nalalapit na pag-aresto. Nabalitaan ko na kaya nga ako nagpapahayag ngayon kung sakasakali pong itutuloy nila ang pag-aresto sa akin. Ako po ay sasama sa kanila faithfully. Ibig sabihin, I will not resist. Sapagkat tungkulin po yun ng arresting officer. Alam ko naman po yung tuntunin kung paano ka aarestuhin. Italagang ganyan. Ayon sa senador, handa niyang harapin ang anumang aksyon ng mga autoridad dahil naniniwala siyang wala siyang inilabag na batas. Ako naman ay dahil sa ginawa kong pakikipaglaban tungkol sa katwiran at sa umiiral na batas. Mariin din niyang itinanggi na may kinalaman siya sa anumang paglustay ng pondo ng gobyerno at iginigiit na ang kaso ay may kaugnayan umano sa
kanyang pagpupursige sa mga pagdinig hinggil sa kontrobersyal na flood control projects. Binigyan din ni Marcoleta na ang mga pundong ibinigay sa kanya ay mula umano sa mga pribadong individual at hindi mula sa kaban ng bayan. Kaya anyay hindi niya maunawaan kung paano ito naging batayan ng reklamong plunder. Nauna nang naghain si Senator Marcoleta ng encounter affidavit sa Office of the Ombudsman kung saan vehemently and categorically niyang itinanggi ang mga aligasyong bumubuo sa mga inirekomendang kasong kriminal laban sa kanya. Patuloy namang iginigiit ng senador na walang batayan ang mga reklamo at bahagi lamang umano ito na mga pagtatangkang pagtahimikin siya at pigilan ang mga pagdinig sa kanyang isinusulong sa Senado. Samantala, nilinaw ng Interior Secretary John Vic Remulla na wala pang kasong naisampa laban kay Senator Dante Marcoleta kasunod ng mga pahayag ng senador na maaari umano siyang maaresto sa mga susunod na araw. Ayon pa sa source online ng So, ibig sabihin, continuous pa rin ang plano ni Ombudsman para kay Marcoleta. Ang problema, wala pang official na nakalabas na warrant of arrest. Ganon ano? balita ngayon sa kanilang official Facebook account, and I quote, "Walang kasong isinampa laban kay Senator Marcoleta. Para magkaroon ng warrant, kailangan siyang sampahan ng kaso sa Sandigan Bayan. Wala akong alam na ganitong kaso na isinampa." End quote. Ayon kay John B., hindi maaring maglabas ng warrant of arrest kung wala pang kasong nakahain sa korte. Ipinaliwanag din niya na kinakailangan may nakabimbing kaso muna sa Sandigan Bayan bago magkaroon ng warrant of arrest. Lumabas sa paglilinaw matapos sabihin ni Senator Marcoleta, handa siyang sumama sa mga autoridad kung sakaling aarestuhin siya kaugnay ng mga umanong reklamong maaring ihalaban sa kanya. Ngunit ayon kay Remulla, wala siyang nalalamang kasong na isang palaban sa senador sa kasalukuyan. Dahil dito, iginigiit niyang walang umiiral na warrant of arrest laban kay Marcoleta. Ang pahayag ng DILG chief ay taliwas sa mga espekulasyon tungkol sa nalalapit na pag-aresto sa senador na naging usap-usapan kasabay ng umiinit na sigalot at aligasyon may kaugnayan sa flood control scandal. Gayon din, nilinaw ng National Bureau of Investigation NBI na wala pa itong natatanggap na warrant laban kay Senator Dante Marcoleta sa kabila ng mga kumakalat na usap-usapan sa social media tungkol sa umano'y nalalapit niyang pag-aresto. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, hindi kumikilos ang ahensya batay lamang sa mga post o hamon sa social media. Gayunman, sinabi ni Matibag na agad na ipatutupad ng NBI ang anumang legal at balidong warrant na maaaring dumating laban sa sinuman. Ang paglilinaw ng NBI ay dumating matapos kumalat ang espekulasyon kaugnay ng umano'y nalalapit na pag-aresto kay Senator Dante Marcoleta na kamakailan ay nagsabing handa siyang sumama ng mapayapa sakaling may ipapatupad na warrant laban sa kanya. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, for the past few days, admin tries to test the water. May nagpasaring na pag-alma kaya biglang kambyo si John B. Hindi daw aarestuhin kasi walang gustong maglakas loob mang-aresto. Baka GIL kaya nila pero yung halal ng Diyos Ama di uubra. Kasi kahit noong mga unang panahon gaya ng Haring Solomon, David hanggang kay Moises ay Diyos ang humatol, lahat ng bumangga, giba. Huwag kang paghinaan ng loob, Sen Marcoleta, kakampi mo ang bayan. Si Lord ang bahala sa iyo, hindi kanya pababayaan. Ituloy mo lang po ang laban. Mr. Marcos know what he is going to do. Which one is touched? Senator Marcoleta, his father once tried it during the martial law era. He can again try it by himself. God be with you always, Senator Marcoleta. They might be victorious in jailing all those who fight for the real corruption, but their victory is just for a small moment. God will intervene in His right time. Unang loob na sinabi, baliko daw po ang isip ni BP. Ayan na, ito na po ang ating Sir Badong Aratiles. Sara, dahil po sa sinabi niya na yung kanyang pamamahayag ay hindi po pwede na siya ay makasuhan dahil ito po ay ginagarantiyahan ng Constitution, no? Yung malayang pamamahayag. Ayan, hindi na unawaan ni Tabi yan kasi yan ang problema pag mga mambabatas na hindi po mambabatas kayo na hindi po kayo marunong sa batas. So, di ba? Yan po. Pag-uusapan din po natin, ito po, sinabi po ni Win Gatchalian na 7 hanggang 8 buwan po ang itatagal ng impeachment.
Grabe, yun yung binasa natin kanina, no? Puta, sobrang tagal! Nakaka-bad trip. 7 hanggang 9 na buwan ba? 8 buwan. Anong klase yun? Parang ang bobobo naman, ano? Parang lang, ha? Baka sabihin nyo na naman, bobo kayo. Depende na sa inyo yun. Pag ganyan po katagal ng impeachment, teka muna, no? Mayroon akong nakita, very... Wala na. Next year, parang preparing to ano na yun 2028, di ba? 27, 28. Preparing na sa election yun. Close sa election. Tinarbaho po nila, no? Naalala ko lang po bigla lang kasi ang akala ko mabilisan lang to dahil ang dami na pong ginawa ng prosecution team, di ba? Naghalongkat na ng mga lintik na sangkatutak na ebidensya nung hearing. Uy, thank you very much agad kay Evelyn Berina na nagbigay po sa atin. Evelyn Berina. Wow, sana all may ganun tayo, no? Sunday. Na nagbigay po ng $20 na pangkape. Uy, $20. Magkano na ba ang dollar? Ngayon. Compute natin, no? 20. Grabe, 60 na ngayon, ano? 60 times 20. Mga nasa 1 to. Wow, wow. Sana all, no? Maraming salamat, Evelyn Berina. Okay, alam nyo po, sa dami po ng pasakalye, meron pa po silang tinatawag nating hearing, no? Impeachment hearing. Akala ko mabilisan na po to, minamadali po nila. Aba, tatagal pa pala ng 7 to 8 months yung kay ano yan, Rimulya ata, ay kay Romualdez. Hanggang sa 2027 pa po pala to. No? Teka lang po muna. Mukhang bigla ko pong naalala, yung tagal na yan, alabinay na po ang gagawin nila dyan. No? Hindi na po para si BP Sara ay ma-impeach, kundi para mapabagsak na talaga yung popularidad ni BP Sara. Susuriin po natin kung pwede po nilang maiulit kay BP Sara yung ginawa nila kay Binay at saka yung ginawa nila kay Villar before. Okay. Ganun pala yun. Pag-uusapan din po natin, ito pong, yan lang po at iba pang mga pag-uusapan, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa atin, ay yung pinagmalaki pala ni Tito Soto, yung kakaiba niyang record sa Senado. Napakatagal pong senador. Yung yung walang late tsaka walang absent, tama ba yun? Tapos, marami rin daw siyang napatupad. Wow! Heavy! Mayroon daw po siyang kakaibang record sa Senado. Ano kaya to? May pagmamalaki kaya yung kanyang record sa Senado? Yan po ang mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. Pasensya na po kayo kung medyo wala na nga sana akong balak ngayon. Kaya lang, bigla ako nakakita ng mga balita. Sayang naman. Actually, ako rin pag ganyan, pag nakakakita ako ng balita, parang naano din ako. Uy, ano to? Gusto ko rin itong alamin mga ganyan. Okay. Nakakatuwa po to si... Kaya minsan ayoko na mag-scroll Nauuwi sa live. Tito Soto, kasi pinagmalaki niya. Ito po marami pong senador na tayo mismo yung nakakaalala sa kanilang mga pinaggagawa. Halimbawa sila Miriam Defensor, Raul Roco, dahil napakahusay, Joker Arroyo, JPE, yung Amang Ginggona. Bata pa ako niyan hindi ko pa masyadong alam yan dati. Yung mga si Cayetano, yung tatay, at iba pa po, no? Na sila Salonga. Yung mga nakita po natin na tumatak po yung pagiging senador nila. Si Drilon, no? Yung mga pinagpipitangganan po natin video, mga senador. Thank you. Hindi po nila kinakailangan na magsalita po ng mga papuri sa kanila. Ibig sabihin, yung tagal po nila sa pagiging senador, talagang karapat-dapat sila sa turing na senador. No? Pero ito po si Tito Soto tsaka si Lacson, napakatagal po. Sila na yata ang pinakamatagal. Sila na po yata yung pinakamatagal na naging senador. Pero tignan nyo po, nagmalaki. Kaya pala no? Alam na nilang gagawin nila kahit kapalan na yung mukha nila, walang problema. Ito si Tito Soto. Ibinida. Ito ang termino niya, ibinida
ni Tito Soto na siya po ay may kakaibang record sa Senado. Ni minsan daw po. Pambihirang record to, sabi niya. Oh, ang record ba na yan ay kapuri-puri? Ito po, 0 late, 0 absent. Wow! Until di, no? Ang tagal mo sa Senado. Wow! No? Meron po ba kayong natatandaan? At least kahit masama po, at least si Kiko Pangilinan, meron siyang tinatawag na juvenile law, no? Na kinasusuklaman natin ngayon. Na kumbaga matatandaan na batas na ginawa niya. Si Tito Sen, ano bang nag-trending na batas na ginawa niya? Si Tito Soto po ba sa tagal po, tinagal po niya. Meron po ba kayong si Joey Lina, meron po Lina Law, di ba? Natatandaan ko yan, laging binabanggit yan. Hindi ka pwedeng basta tanggalin kung ikay squatter. Dahil sa Lina Law, kinakailangan mabigyan ka ng lilipatan. Di ba yan yung Lina Law eh? O at iba pa, no? Eto ba si Tito Soto? May natandaan ba kayo na batas na biruin nyo ang pinagmalaki po, 0 late at 0 absent? Alam nyo, sa totoo lang. So wala siyang batas na may pagmalaki. Kung may batas siya, dapat yun ang ipagmalaki niya. So ibig sabihin, hindi niya may pagmalaki yun. Mas matimbang pa yung late at absent. Yung hindi siya umabsent, saka hindi rin siya na late. Wow! Ibig sabihin, kung may batas man siya nagawa, hindi niya may pagmalaki yun. Yung mga valedictorian nung araw. Lahat po naman naging valedictorian. Pag nagmalaki po yan bilang estudyante, yung mga naipanalo sa contest, di ba? Yan eh. Pasado sa UPCAT, pasado siya sa scholar, kinukuha siyang scholar sa Lasal. Ganon yung mga pinagmamalaki ng mga tunay na matatalino, di ba? Yung nanalo ko dyan yung declamation contest, nanalo ko sa Quiz Bee. Wala po ako narinig na nagmalaki na 0 absent at 0 late. 0 absent, 0 late. Yung mga best in attendance. Ay, mga ganun. Di ba best in attendance yan? Ang tawag natin dyan, best in attendance. Wala nga, hindi na nga po nire-recognize sa eskwela niyan. Wala po ako naririnig na award. Siguro nung elementary, tsaka sa mga private school lang yan. No? Sa private school, meron ako nasaksihan. Private school. Konti lang eh. Yung sa community private school lang, 11 lang sila. Pucha, 11 na lang, may top 10 pa eh. 11 yung graduate, may top 10 pa. Kawawa naman kako yung isa na yun. Walang award. Imaginein mo kung gaano kakamalas, no? 11 estudyante. 11 estudyante. May top 10 pa. Meron pang isang walang award. Ganyan po. Tapos kamalas-malasa mo, ikaw walang award. Si Tito Soto, alam mo yan? Alam niyo po sa eskwelahan, yan po mga best in attendance. Katumbas po yan ng best in penmanship. No? Yan yung pinagmalaki. Pero ako, yung hindi ko may pagmalaki, sakit na ng likod ko. Kaya pa ako nakaupo dito, 1 oras. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sa mga naka-stay dyan, maraming salamat po. Siguro may mga time talaga na pwede tayo dun malakas sa tanghali, malakas po sa ating video. Maraming salamat po. And break it down, y'all. X-Crew News.